Parang kahit anong taas ng sahod mo, mabilis pa rin itong nawawala. You're not alone. Pero alam mo ba, may mga simple mind hacks akong ginagawa na talagang effective para makaipon ng mas marami. I'm sharing them with you today. Watch until the end dahil mind hack number 5 ang naging game changer sa financial journey ko at baka ganun din sa'yo. Hi, I'm Ms. Jai, your host for today, former office worker turned virtual assistant, at dito sa channel na ito, tutulungan kitang mag-improve sa personal finance at mindset. Kung gusto mong baguhin ang approach mo sa gastos at pagtitipid, stay tuned. Remember, financial discipline, mindful money habits, and intentional choices are the keys to financial freedom. Let's dive in. Mind hack number 1, ignore pay rises. Alam mo ba yung kasabihan, more money, more problems? Totoo, yan para sa marami. Kapag tumataas ang sahod, natural na naiisip nating mag-upgrade ng lifestyle. Pero ito ang trick, ignore that pay rise. Oh, tama ang narinig mo, ignore it. Bago ko pa ito naisip, excited akong bumili agad ng bagong appliances or mag-travel. But my boss once told me, Jai, financial peace doesn't come from spending every peso of your pay rise. It comes from saving and investing. Kung dati, nakakaraos ka na sa sahod mo, bakit kailangan mag-upgrade agad kapag nadagdagan ng kita? Let's say may nadagdag na 5,000 piso sa sahod mo. Instead na gamitin ito para sa shopping spree, ilagay mo sa savings or investments. It's a way to build your financial wealth. Naalala ko noon, nung una kong pay rise, plano kong bumili agad ng bagong cellphone. Pero sabi ng isip ko, wait Jai, okay pa ang cellphone mo ah. Kaya imbes na bumili, itinabi ko na lang ang dagdag para sa future. Kung dati, buhay ka sa 20,000 piso, you can still thrive with that even with a higher salary. The more you save and invest, the closer you get to financial peace. Kung magka-pay rise ka ngayon, saan mo ito ilalaan? Gastusin o ipon? Is it need or want? Yan ang tanong. Mind hack number 2, think in terms of hours worked. Oras ang pinakamahalagang currency na meron tayo. Bago ka maglabas ng pera, isipin mo muna, ilang oras ang kinailangan kong trabahuhin para mabili ito. Ito ang perspective na sobrang nakakatulong sa akin. Kung may gusto kang bilhin, like a gadget worth 10,000 pesos, isipin mo, ilang oras ng buhay mo ang katumbas nito? Kung ang hourly rate mo ay 100 piso, kailangan mong magtrabaho ng 100 oras para mabili ang gadget na yon. Worth it ba? Naalala ko nung gustong-gusto kong bumili ng bagong phone. Ginawa ko ang math, ilang oras ko ba itong trinabaho? Na-realize ko, halos 1 buwan overtime yun. Tanong ko sa sarili ko, worth it ba ang 1 buwan ng puyat para dito? More often than not, the answer is no. Treat your finances like a business. Evaluate every expense as an investment of your time and energy. When you start thinking this way, mas madali mong i-manage ang pera mo. Para sa akin, ito ang isang paraan para siguraduhin you're spending within your means. Kapag gumagastos ka, iniisip mo ba kung ilang oras ng trabaho ang ipapalit mo para doon? Ang tanong dito, mas gusto mo bang ilaan ang oras mo sa short-term wants o sa long-term gains tulad ng financial freedom? Mind hack number 3, listen to your own narrative. Be mindful of the narrative you tell yourself. Napakadali ngayon mag-compare sa mga nakikita natin sa social media, trips, gadgets, OOTDs. Pero ito ang tanong, is that really what you want? Or are you just following the crowd? Dati, palagi akong nahuhulog sa trap na ito. Makikita mo ang friends mo, nag-vacation sa beach, may bagong gadget, tapos mapapaisip ka, bakit ako wala? Pero sabi sa akin ng mentor ko, control your feed, control your mind. Kaya sinimulan kong piliin ang sinusundan ko sa social media. Yung mga inspiring na accounts, hindi lang yung nakaka-FOMO. And guess what? Mas naging madali ang pag-prioritize ko sa sarili kong goals. Ang narrative na kinukwento mo sa sarili mo, ang magdidikta kung paano ka gumastos at mag-save. Kung ang pinapalakas mo sa isip mo ay ang kailangan kong magmukhang successful para tanggapin, laging mauubos ang pera mo. Pero kung ang iniisip mo ay kailangan kong mag-ipon para sa future ko, mas magiging mindful ka sa spending mo. Are you spending money on things you truly value or just following trends? Try this. Unfollow 3 accounts that make you feel like you need to keep up with unnecessary trends, then comment below how it felt. Mind hack number 4, sleep on it for 24 hours. Impulsive shopping, lahat tayo guilty dito minsan. Napakadali na ngayon ng one-click buy, Apple Pay, at kung ano-ano pa. Pero eto ang rule ko, kung may gusto ako, I give myself 24 hours bago mag-decide.
The next day, kung iniisip ko pa rin siya, then maybe it's worth considering. Pero kung nakalimutan ko na, ibig sabihin, impulse lang talaga yon. Kapag ini-apply mo ang 24-hour delay, maiwasan mo ang mga biglaang gastos na nag-aaksaya ng budget mo. I always remind myself, financial discipline isn't just about big moves, it's about small, intentional choices that add up over time. Sabi nga ng friend ko, kapag pinatulog mo, mawawala rin ang kilig. I apply that wisdom to my purchases. It helps me make decisions that are aligned with my long-term goals, and I use my 5-minute budget tracker to keep an eye on my expenses and prioritize saving. Ilang beses ka na bang nakabili ng isang bagay na naisip mong hindi mo pala kailangan? Try this. Next time you're tempted, tell yourself, isipin ko muna ito bukas. You'd be surprised at how many wants turn into don't need it after just a day. Mind hack number 5, add an emotional response to not buying it. Ito ang pinaka-powerful sa lahat. Lahat tayo may emotional attachment sa mga bagay na gusto nating bilhin. Sa totoo lang, di ba parang may dopamine rush kapag may bago kang gamit? Pero ito ang ginagawa ko para matulungan ang sarili ko. I add an emotional attachment sa pagtitipid mismo. Dati, kapag may bonus ako, lagi akong bumibili ng expensive item para ma-feel na worth it ang pinaghirapan ko. Pero ngayon, I feel just as excited when I save that money or add it to my investments. One practice I do is writing daily gratitude. Kapag thankful ka sa kung anong meron ka, nawawala yung urge to buy more. Natutunan ko na ang pagiging grateful ay nagbibigay ng focus sa abundance at nag-a-attract ng financial opportunities. Kapag na-feel mo na ang excitement sa pagtitipid at nakikita mong lumalaki ang savings mo, para na ring nanalo ka sa lottery, ang mindset na ito ay nakatulong sa akin na makita ang savings hindi bilang sacrifice, kundi bilang success. Yung joy of seeing my future become more secure beats any shopping spree. Ang mga small wins na ito ang magpapatuloy sa disiplina mo. Anong future goal ang magpapasaya sa'yo ng higit pa kaysa sa temporary shopping spree? Celebrate savings, not just spending. Try writing one thing you're grateful for every day. You'll be surprised at how it shifts your mindset from spending to saving. So those are the 5 mind hacks that help me save more money. Now, it's your turn. Huwag mo lang panoorin itong video, subukan mo agad ang isa sa mga mind hacks na ito. Trust me, once you start, you'll notice a huge difference in your financial journey. Kung gusto mo pa ng mas maraming tips on how to save money and manage your finances, check out my video on the things I stopped buying that haven't made any difference in my life. Click the link here. At kung nagustuhan mo ito, don't forget to hit subscribe at i-share sa isang friend na laging nagrereklamo na ubos agad ang sahod.